isa sa mga ayaw kong mangyari ay nangyari na. Sa mga oras nga na ito ay hirap na ako. At dito na nagsisimula yung struggle ng pagiging solo living ko. So ayun guys, ito yung pinakaayaw ko mangyari. Nangyari na. So ayan, tinatarangkaso tayo guys. At sobrang init ng aking katawan. Napoy na ako ng lagnat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At naglabas na ako ng tubig na malamig para punasan ko yung sarili ko. Nahihirapan ako. Siguro kasi wala akong tulog isang araw, tapos mahigit isang araw, parang 1 day and 3 hours ata, 4 hours. Mahigit 2 days. So siguro nilagnat ako. Hindi rin ako pala inom ng tubig that time kasi sobrang busy ko. And ayun, pagka uwi ko kagabi galing cafe mo, buti na lang talaga, thankful ako kila Jessica dahil meron silang bioflow na tatabi. Kasi una nagtanong ako, sabi nila wala. Hindi na yun, pinaulit ko kay Jessica kung meron ba talagang bioflow. Inalukat talaga nila yung bag nila at nanggal yung mga gamit. And ayun, buti na nakakita ng bioflow. And ayun, thank you kay Jessica dahil nakainom ako ng gamot. Ayan, thank you sa Jessbean. Ang init to guys, sobra. Tapos parang nalalaginip ako. Nalalaginip ako ng yung mga napapanaginip natin kapag meron tayong sakit. Sa akin naman, hibla-hibla na bagay. Tapos sama-sama sila. Pero pagkagising ko ngayon wala na. Kaya hindi ata yun eh. Naalala ko ngayon lang, wala naman akong dalang bag na malaki. Kasi ang tanging dalang bag ko lang yung maliit. Kasi nga biglaan lang yung shooting ko. Ang hirap guys. Ito yung ayaw ko mangyari dito sa pagsosolo living. But ito naranasan ko na ng maaga. And ayun, thank you naman kasi challenge ako nito. Oo, kasi iyakin ako pag may sakit eh. Pero all I have to do, walang no choice kundi bumangon, tulungan yung sarili, and punasan yung sarili, asikasuhin, kasi ako lang yung mag-isa. Ayan, sa mga magtatanong pala kay mama ha, si mama kasi busy rin sa mga apo niya kasi mga nakaraang week, ayun yung pumunta kami ng Bulacan. Ma-attend din siya ng mga graduation ng mga aking pamangkin kasi sobrang dami nilang award. Yung isa valedictorian pa, si Chantal. So sobrang busy niya kasi nag-aasikaso siya ng mga ulam din sa kabila, nag-aasikaso yung mga apo niya. Pero sabi naman ni mama, may bisita siya dito once na matapos na yung ginagawa niya. So ayun, magkwento na ang ako guys. So mamaya i-stack ko na lang yung camera pag nakatayo na ako dito. Siguro magpapautos na lang muna ako kung meron mautusan para magpadala ng gamot kasi wala dito malapit na tindahan, as in. So hirap. Kagabi sobrang sakit ng ulo ko. Buti naman hindi masakit yung ulo ko, sobrang init ko lang. But sobrang bigat ng katawan ko. Siguro dahil sa brace ko. 'Di ba, bulol ako sa S. Kasi nga ang dami kong singaw din, 4. Dahil yung iba nakagat ko, and then yung iba nasagi ng mga bracket. So ayun, siguro doon hirap pag nagkaroon ng singaw. Kasi pagkakaroon ng singaw is pagkakawalang gana din sa loob ng 7 days. Sana gumaling na ako. So ayun, balikan ko kayo mamaya guys ha. Ayun, wala na panlasa.
Guys, ay lang kinain ko and then ininom ako ng gamot. So sana maglugaw kaso hindi ako makalabas. So baka magpautos na lang ako mamaya. Kagabi iba na talaga pakiramdam ko. Ang init na talaga na pakiramdam ko. Sobrang init. Init ang mata ko. Tapos pag-aiga ako rin kagabi. May nangyari pala dito guys. Yung electric fan nag-spark. Kasi itong electric fan na to wala nang basta matagal na and wala nang takip yung likod niya. So nakita ko nag-spark. Masusunog ko pag nagkataon. Pinatay ko kaagad yung electric fan. Sa mga nagko-comment dyan guys about sa ventilation, meron naman ako ditong ventilation guys. Meron akong bintana, 3, ay 2, and then isang butas ng aircon. Yung isa nasa likod ng refrigerator, and then yung isa namang bintana, ito nasa likod ng platuhan. And then yung butas ng aircon na malaki, tinakpan ko muna ng puzzle. Na-open ko naman siya guys, but ayun, singawan siya ng aircon, so parang mas pumapasok yung init. Oo, kasi sa labas niyan, puro aircon na. So yung mga likod ng aircon nakatutok dyan sa labas. So ang init ng walang hangin. Kaya that's why sinarado ko rin yung slot ng aircon dito. Ang ginagawa ko, dito na lang, binubuksan ko yung pinto para busin ko yung init. Kaya sa mga nag-worry din about sa ingrown ko, magaling na po siya guys, nakaraan pa. Kaya itong sakit ko, hindi ito nanggaling sa ingrown ko. Kasi magaling na ingrown ko. And nasa healing process na siya. I mean, hindi na siya sobrang sakit. Hindi naman siya masakit na. Hindi siya masakit to. Pinipisil ko. Magaling na nga siya. So, baka mag-alala kayo dito nang galing yung sakit ko. Ang hirap kumilos. So, ayan, di ko na binuksan yung ilaw kasi mainit. I mean, sobrang liwanag. Ang sakit sa mata. So, isang ilaw lang nakasindi kaya siguro madilim din sa inyo. Kasi nakita ko, nireview ko yung video ko. And ayun, siguro guys, sinuna ako ng gamot and magpapagaling muna ako. Sana gumaling ako isang araw lang. Balikan ko kayo mamaya. So ayan guys, medyo okay na yung pakiramdam natin. And as of now, ang oras natin ay 11, saktong 11 ng gabi. So ngayon lang kinain ko ng Quaker Oats and then iinom na ako ng tubig mamaya. Hindi ko na kayo na-update sa pagluto ko ng Quaker Oats, but eto guys, gusto ko lang kayo i-update na medyo okay na ako. But kanina bago ako tumayo sa higaan, medyo nangangalay yung katawan ko and sobrang init ng katawan ko. Tapos ayun sumasakit yung ulo ko. So kanina masakit talaga ulo ko, ngayon nagpipitik-pitik yung ko sa ulo. Parang may kumikirot, yung parang biglang sakit. Ngayon, buti naman, hindi ako nakawala ng panlasa. Okay pa yung panlasa ko. And, madami to kanina guys, but ngayon paubos na. Buti na lang may nabili akong Quaker Oats. Kasi kung wala, hindi ko alam kung ano yung magiging naman ng tiyan ko. Simula nag-umpisa yung lagnat ko kaninang umaga, hindi talaga ako nakakain. Yes, kita nyo naman na kinain ko cheesecake. After nyon, nag-Oreo. Tapos yun lang yung mga kinakain ko para makainom ng gamot. Ang naalala ko, buti na lang meron ng Quaker Oats. So kahit na paano, nakakabusog naman yung Quaker Oats. Ang hirap. Meron pa akong meron pa akong work. Meron pa akong racket, so kailangan ko gumaling. Kasi kung hindi ako gagaling, hindi ako makakasama. So all I have to do is asikasuhin yung sarili ko and ilibang. Yes, and magpagaling. Asap, sana. Bumili ako kanina sa labas ng BioFlu. And suggest ni mama kanina, nagkausap kasi kami ni mama kanina, sabi ko, may trangkaso ako 2 days na. Sabi niya Planax, which is ayun yung ininom ko kaninang umaga. Kaya pawis na pawis ako. Pero okay naman yung BioFlu kasi hiyang ako sa BioFlu. Unlike by Jessie, hindi ako hiyang doon. So yun guys, gusto ko lang ko i-update na medyo okay ako, but
nangalay sa binti ko, yung dito ko. Parang ang bigat-bigat niya. Tapos sumasabay pa yung sakit ng ulo. So sana gumaling na talaga ako. Siguro pagkatapos ko kumain dito, manonood lang ako ng Netflix tapos ayun na, tulog na ako. Ang hirap. Ayun, gusto ko lang kasi update. Ang hirap ng solo living, as in. Umpisa pa lang to at marami pang mangyayari at marami pang ma-experience, but all I have to do is lumaban. So balikan ko kayo bukas. So ayun guys, ngayon it's 2 AM na ata. So ngayon napainit ako ng tubig dahil magsusuba ko. Dahil pag nagsusuba ko, naalala ko, yun talaga ako gumagaling. After ng suob, wala na. Medyo magana yung paramdam. Hindi na nagiinit yung katawan. So ngayon nagsuob ako, nilagyan ko lang siya ng tubig, and then asin. And then mamaya nilagyan ko siya ng efficacy. So ito yung ano natin, pinakuluan. Matagal pa kasi kakasalang ko lang. So ayan, kinuha ko lang rin yung efficacy. And pasensya guys sa likod natin kung magulo tignan. Dahil nantay ko lang rin yung lagayan ng damit kasi bumili tayo ng lagayan ng damit. And para hindi siya nakalabas dyan. Kasi nga, ba to? Hindi siya kaya ng bawat cabinet. And sa mga nagsasabi dyan na dito ko ilagay yung higaan guys. Ayaw ko dito kasi magiging tapat ako ng CR. Ito lang yung CR and then dito ako higa. So mahirap. Kaya dito na lang yung pwesto ko kasi nga gagawin siya ng kwarto dito guys. Inuulit-ulit ko gagawa ng kwarto dito. And ayan na yung magiging kwarto. Kaya sa mga nagsuggest dyan na doon ko yung pwesto higaan. Tapos dito yung lamesa. Hindi ko pa magagawa kasi ayoko tumapat sa CR. Bukod sa mabaho. I mean, hindi naman mabaho yung CR. Ayoko lang kasi nadudumihan ako. Oo, so dito ko na lang. And safe naman sa likod niyan. Hindi naman siguro malas yung ganyan. And wala naman akong ano sa mga malas-malas na yan. All I have to do is basta makapagpahinga ako ng maayos. Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin hanggat hindi nangyayari sa akin. So, pasensya na guys, wala akong pinapaniwalaan. It depends na lang talaga sa mga pamahiin na yan. So, antayin lang natin siya kumulo. Yung kumulo ng kumulo. So, meron siyang asin. Yan. So, yun yung ginagawa ko simula nung 2020, nung COVID time. So, ganyan lang yung ginagawa ko. And, kinabukasan okay na yung feeling ko, maluwag. And, alam niyo yan, yung pinawisan ka ng sobra. So, hindi na ako makapag-vlog ng maayos. Sumasakit yung ulo ko. Balikan ko lang kayo mamaya. So, ayan guys. Lalagyan na natin siya ng efficacent. And para mas gumaling tayo. Noon na nilalagay dito honey tapos lemon. Ano ba mo? Sakit na ulo ko. Papalit lang ako ng boxer. Ba to? Na short. So guys, dito muna ako So ayun guys, kakatapos ko lang magsuo. And ayun, gumaan naman yung feeling ko. And nawala yung sobrang sakit ng ulo ko. So medyo nakakilos kahit pa paano kasi pinapawisan. Bukas guys, balitaan ko kayo kung ano na yung update ng kalagayan ko. Hirap magkasakit. So dito ko muna tapusin guys. Update ako bukas.